Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Tuloy pong paglapit sa kalupaan nitong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. May huli itong namataan, higit 300 kilometers na lamang sa silangan ng Surigao del Sur at hindi pa rin nakikita na magiging isang bagyo. Subalit aasahan na po as early as this afternoon hanggang mamayang gabi ang mga pag-ulan na minsan ay malalakas dito po sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at maging dito rin po sa may Central Visayas and Northern Mindanao. Direktang epekto na po itong low pressure area. At simula po bukas ng madaling araw hanggang sa magdamag po, asahan po bukas ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Katimugang Bicol dahil din sa LPA. Samantala, yung isa pang tropical depression o sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa at naging isang tropical storm at meron ng international name na Hagupit. Ito po ay contribution ng bansang Pilipinas. Huling namataan ng bagyong Hagupit, higit 2,100 kilometers naman sa silangan ng Mindanao, south of Mariana Islands. Base sa analysis po ng Pag-asa, inaasahang kikilos yung low pressure area sa may silangan po ng Mindanao, sa Mindanao hanggang dito sa may Southern Palawan, simula po Huwebes hanggang Sabado. Pero hindi rin natin inaalis yung tsansa na malusaw ito habang binabagtas po itong kalupaan ng Southern Mindanao. Samantala, yung isa naman po, si Tropical Storm Hagupit, kikilos pa rin ito westward or palapit sa ating kalupaan hanggang sa makapasok po ng Philippine Area of Responsibility late Friday hanggang Saturday. Sa pagpasok po niya ng PAR, papangalanan po natin ito na Kaloy. Ito naman yung local name, no? Or yung magiging pangatlong bagyo for this year, 2026, at unang bagyo sa buwan po ng Mayo. Kikilos ang bagyo generally northwestward or pahilagang kanluran habang nandito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Sumaring magkaroon ng effect directly pagsapit po ng early next week dito po sa may eastern sections ng Bicol Region and Eastern Visayas. Maaari rin magkaroon ng mga pag-uulan dito sa may silangang parte pa ng Cagayan Valley, Aurora and Quezon. By next week pa po yan. Pero nandun din yung chance base sa ating assessment na habang malapit siya sa kalupaan po ng Quezon, ay humihina po ito, no? Habang mataas po yung tinatawag na shear line o yung pagkakaiba po ng hangin doon, maring makasira po ito sa sirkulasyon ng bagyong magiging si Kaloy. Habang kapansin-pansin din sa ating latest tropical cyclone potential, meron pang isang possible po na low pressure air na bubuo within this week or papasok, galing po dun sa labas ng ating TC information domain, papasok po siya at maaaring kumilos, generally west-northwest po, papalapit muli dito sa ating kalupaan o sa ating Philippine Area of Responsibility at pumasok ng ating PAR pagsapit po ng early next week habang nandito sa may area po, nasa may silangan ng Luzon, yung isa pang bagyong tatawagin po natin na Kaloy. So lagi magantabay sa ating mga updates dahil posible pa mabago yung scenarios natin regarding sa track, intensity at effect nitong tatlong binabantayan po natin na potential na weather disturbances. Para naman sa lagay ng ating panahon, asahan po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao ang mga pag-ulan dulot mismo ng low pressure area. Umaga pa lamang, meron ng minsang malalakas na mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas. Mag-ingat na po sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po yung mga malapit po sa mga kabundukan. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas, umaga pa lamang makulimlim ng panahon at may tsansa rin ng mga light to moderate rains at minsan lumalakas pagsapit po ng hapon hanggang gabi kapag meron tayong mga thunderstorms or pagtinda at pagkulog. Kaya mag-ingat na rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at laging magantabay sa ating mga advisories and possibly heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas, posibleng umabot lang sa 31 degrees Celsius. At dito naman sa bandang Mindanao, dahil dun sa low pressure area, sa may Caraga Region, umaga pa lamang mataas na po ang tsansa ng mga malalakas na ulan. Ganyan din dito sa malaking bahagi ng Davao Region. At dito rin sa may Bukidnon, Misamis Oriental and Camiguin, direktang epekto po yan ng low pressure area. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa umaga, light to moderate rains, posible kalat-kalat pero hindi tuloy-tuloy. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may tsansa na rin ng malalakas na ulan at thunderstorms sa may Soxargen, rest of Northern Mindanao, Bangsamoro Region, and Zamboanga Peninsula. Kaya mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kung lalabas ng bahay for Visayas and Mindanao, make sure na meron tayong baon na payong or kapote. Temperatura natin sa may Zamboanga magiging mainit bago umulan, 34 degrees Celsius, habang sa may Davao City hanggang 32 degrees. At dito naman po sa Palawan, asahan ng fair weather conditions, wala pang aasahang matitindi at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, minsan lamang kumukulimlim pagsapit ng gabi hanggang sa hating gabi.
at magpapatuloy ang mga pag-ulan dito sa may Palawan pagsapit pa sa araw ng Biyernes. Sa ating mga kababayan po dito sa Luzon, umaga pa lamang may tsansa na po ng pag-ulan sa Katimugang Bicol. Yan ay dahil dun sa low pressure area. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, even dito sa may Camarines Sur. Pagsapit po yan ng hapon at maaaring magpatuloy hanggang sa gabi, mag-ingat sa mga minsang malalakas na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang nasa natitirang bahagi naman po ng Luzon, asahan pa rin natin yung fair weather conditions. So ibig sabihin, wala naman tuloy-tuloy at malalakas na mga pag-ulan. Wala ring direct effect coming from the low pressure area except dito sa may Romblon. Medyo mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. But for the rest of Luzon, including Metro Manila, maliit lang yung tsansa ng ulan. May mga localized thunderstorms somewhere dito sa may Ilocos Sur, Benguet at La Union. Temperatura natin sa may Baguio City mula 17 to 26 degrees Celsius. Magiging mainit pa rin po sa Metro Manila hanggang 34 degrees. In terms of air temperature po yan, dito sa may Tuguegarao City hanggang 37 degrees Celsius. Whereas the heat index, posibleng mas mataas ng 2 to 7 degrees sa malaking bahagi po ng Luzon. Yun yung nararamdamang init ng ating katawan. Kaya paalala pa rin ng Pag-asa, ugaliin ang pag-inom ng tubig and make sure na magbaon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay sa tanghali. At so far, within the next 24 hours, wala naman tayong gale warning or yung mga possible sea travel suspensions. In general, kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybay ng ating bansa. Pero kapag meron po tayong mga thunderstorms or malalakas na mga pag-ulan, may tendency na malakas din yung hangin, kaya malakas din ang mga pag-alon, posibleng umabot sa 2 metro sa mga magkakaroon po ng thunderstorms dito sa Visayas at Mindanao. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, from Friday hanggang sa katapusan po ng weekend, we're expecting dito sa Luzon, pinakamataas ang tsansa ng ulan. Dito pa rin sa may lalawigan po ng Palawan at ilang bahagi po ng Mimaropa pa and Bicol Region, epekto ng low pressure area. Plus dito sa may Bicol Region, mas madalas din ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil po yan sa easterlies. And fair weather conditions naman for Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. Asahan ng mainit at maalinsangan pa rin na tanghali hanggang sa araw po ng linggo for Metro Manila hanggang 35 degrees. Whereas for Baguio, presko pa rin from 17 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Visayas, asahan pa rin pagsapit po ng Friday, malaking bahagi pa rin ito ang magiging maulap at may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Pagsapit po ng Friday ng tanghali hanggang hapon, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas and Negros Island region. Maaari pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit ng Friday ng gabi hanggang sa araw po ng linggo, improving weather conditions dahil either nakalampas na yung low pressure area or nalusaw na ito habang tumatawid po ng kalupaan ng Mindanao. So asahan ang bahagyang maulap na kalangitan, madalas aaraw na po, lalo na sa araw ng linggo, at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng Sunday afternoon dun sa may Summer Island dahil dun sa papalapit na bagyong tatawagin po nating Kaloy. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya sa Visayas, pagsapit po ng Friday, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Minsan malalakas pa rin po ito lalo na sa dakong tanghali hanggang sa hapon, kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa at posible rin pagragasa ng ating mga kailugan doon. Pagsapit naman ng Sabado, sa Zamboanga Peninsula and some areas in Bangsamoro Region, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dahil dun sa low pressure area. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, sa Sabado at sa Linggo, improve na rin po ang weather conditions. Generally, partly cloudy skies at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Temperatura natin sa Davao, iinit sa weekend hanggang 34 degrees Celsius.